So, good morning, Aquinas, Copernicus, Aristotle, Plato, and Bacon. So, we're going to start the DISS Quarter 1, Module 7. So, what we have here are the socio-cultural issues. So, socio-cultural refers to the characteristics embodied by a group of people, which includes language, religion, norms, and arts. So the diversity of these groups of people leads to problems and concerns. Among Filipinos, there are many sociocultural issues present and some are enumerated below. So ibig sabihin lang nito, ang sociocultural ay mga katangian ng bawat tao sa lipunan. Kasama na dito ang kanilang lengguwahe, religion, yung mga nakasanayan nila at kasama na rin ang arts. Ang mga tao sa Pilipinas ay may diversity, hindi lamang sa Pilipinas, kahit naman sa buong mundo, ang iba't ibang bansa ay may diversity. Ibig sabihin nun ay merong pagkakaiba-iba na nagkakaroon ng mga problema. So, ang mga problema ay ang mga sumusunod. So, unang-una ang social propriety o hiya. So, the Filipinos concept of shame affects their attitudes and behavior, for they have the idea that there is an accepted standard to live and conform upon. With this notion, Filipinos tend to exhaust their resources just to avoid being embarrassed, not only upon themselves but also with their families. On the other side, this brings Filipinos hospitable, for they aim to please other standards. So dito, ang nangyayari dito, yung attitude na to na laging nahihiya, na hindi pwedeng mapahiya sa pamilya, hindi pwedeng mapahiya sa harap ng kaibigan, ay talagang isa sa socio-cultural issues natin. Kaya nga minsan, dahil nga sa iya, ay nagkakaroon tayo ng pag-uugali na kung saan, minsan pinapangutang pa natin yung ipapakain natin sa mga kapwa natin pag tayo ay may bisita. So, yun yung isa sa social, cultural issues. So, pangalawa is debt of gratitude o yung tawag dito na utang na loob. The concept of debt of gratitude is the necessity to repay a favor made, but this is not an ordinary debt, for it is not quantified. So, ibig sabihin lang nito na mahilig tayo dun sa debt of gratitude o utang na loob. Pag ikaw ay pinagbigyan, kailangan mabawian mo. Hindi kasi nabibilang to, it's either pag humingi siya ng tulong sa'yo, ay bawian mo ng tulong. So, the payback usually is in exchange with another favor that might not be always approving or good, and it may result to bias and corruption. So, minsan sa atin, dahil nga may utang na loob tayo doon, nakaupo tayo sa government, minsan pag umingi siya ng tulong, nagkakaroon ng bias na pagbibigyan natin, which is dapat, minsan, hindi naman dapat pagbigyan. So, yun, nagkakaroon na ng corruption dahil doon kasi nga nagkakaroon na ng palakasan. Contrastingly, this shows how caring and helpful Filipinos are to others. Ibig sabihin lang nito, pinapakita lang nito na talaga namang may concern tayo sa ating mga kapwa. So, the number 3 is religion. So, Filipinos are very religious by nature, and with this, it's also bring divisions among themselves. So, malaking issue ang religion. Dahil talagang paglalaban mo kung ano yung pananiniwalaan mo. Just like the other religion, the other sects in the society, just like INC, iba-iba ang kanilang paniwala, yung mga Catholics, isama na rin natin yung iba na religion katulad ng Islam, magkaiba-iba ang kanilang paniniwala. At minsan ay nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan at minsan ay nag-aaway pa sila dahil dito. On a good note, with this array of religions come special occasions that are usually celebrated with the festivities. So, sa Catholic kasi, pinagdiriwang kasi ang mga fiesta. So, nagkakaroon ng kagandahan kasi na-celebrate mo yung mga pinagmamalaki ng bawat lugar sa pamamagitan ng fiesta. So, the next one is ethnicity. The Philippines holds a diverse number of ethnic groups having their own rules, norms, and traditions, and because of this, discrimination, feud, and even war are not preventable. So, marami tayong ethnic groups dito sa Pilipinas.
So, hindi lang naman ethnic groups, pati na rin yung iba't ibang mga grupo sa Pilipinas. So, meron sila kanyang-kanyang rules, norms, and tradition. Even in ano nga pwedeng hindi natin mapapakailaman ang kanilang language, di ba? Yung iba't ibang tribo ay merong kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanya silang tradition. Cultural resource is one of the benefits of having many ethnic groups. This will provide new vantage points, experiences, and innovation as these groups learn and understand one another. So yun nga, yung mga ethnic groups natin, hindi naman natin inahayaan na hindi rin sila umunlad. So what we're going to do is to influence them. Yung kung ano yung nalalaman natin para hindi sila napag-iiwanan. So dahil doon ay nakakahabol naman, pero minsan nakakasama naman dahil na babago din ang kanilang mga rules, norms, and tradition dahil sa nagkakaroon na sila ng access sa mga tao sa labas ng kanilang mga grupo. And the next one, economic issues. Any problems or concern related to the financial status and the management of resource of a country are considered economic issues. So, ito yung mga economic issues. Ang unang-una ay poverty. Talaga naman, hanggang ngayon ay hindi pa rin masolusyonan ang problema natin sa kahirapan. Pangalawa naman ay recession and inflation. Recession na tuwing nawawala ng mga trabaho ang mga tao dahil kailangan makasurvive ng mga kumpanya, nagbabawas sila ng mga tao. So inflation naman, tumataas ang presyo, yung value ng pera mo hindi na makabili ng dapat na pangangailangan ng isang pamilya. So next one is population. Hindi lamang ito problema sa ating bansa. Problema din to sa lahat ng bansa dahil dumadami talaga ang populasyon. So ang populasyon kasi ay nagli-lead sa mga problema gaya ng unemployment, kakulangan ng mga resources and feuds, but on the other hand, this may provide manpower. Even though yung population ay problema, sa manpower naman, mas mabilis matapos yung mga dapat tapusin. Okay, so next one is political issues. Government and people-related problems are all under political issues. There are also some political issues in the Philippines like, so these are the examples. Number one is human rights. So famous to sa ex-president Duterte, yung war on drugs. And until now nga, hinahabol pa siya rito. Dahil nga sa akusasyon ng extrajudicial killings. Yun nga, yung mga, hindi kasi dumaan yun sa proseso na automatic ay pinapatay na lang sila na walang proseso sa batas. Kaya ito ay naging isa sa tinuturing na political issue. Kaya naman dito, nagkaroon ng idea mga Pilipino na dapat na magkaroon ng human rights ang mga mamamayan, di ba? Lahat naman ng kasi ng tao ay may karapatang mabuhay. So the next is illegal drugs and crimes. So this is related to the extrajudicial killings. The former president of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte, is at a question not only by local human rights advocates, but also at global scale with his means of addressing drug-related issues. However, with doubts and uncertainties, Filipinos are amenable that drug-related cases are lower compared with the previous years. Tendency, mabababa naman talaga yung case kasi nga nagkaroon ng extrajudicial killings. But wala namang mapakitang matibay na ebidensya na may kinalaman nga ang ating nakaraang Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. So enhancing peace and development in Mindanao. So Mindanao is still clouded with fear and terrorism in some of its regions. There are still cases of bombing and illegal forces infiltrating the workforce of the Philippine Army with unavoidable casualties from both parties. Nevertheless, peace treaties are still at work because Filipinos are patriotic by nature. So, we are experiencing na magandang pamamalakad dito sa Luzon. But in other place in the Philippines, just like in Mindanao, they are having problems
because of terrorism. So may mga istorya tayong hindi alam sa mga nangyayari sa Mindanao. And if you remember the term of ex-President Rodrigo Duterte, ay talaga siya ng martial law dahil sa kaguluhan sa Marawi. And that is the lesson for the module number 7. So any question you are free to ask me in the messenger. Okay, goodbye class.